Sa tingin ko, dapat dalawa yung location ng people power. Either in The Hague, well, both in The Hague and in the Philippines. Unfortunately, mga kababayan, hindi naman ganun kadaling mag-organize ng rally. Parang ang iniintay dyan sa Pilipinas is a trigger na magpapababa sa sa mga tao, no, sa kakalsadahan. So, at saka mga kababayan, realistically speaking, hindi naman madaling mag-rally. Kailangan talaga yan ng budget. 'Di ba? Yung mga napag-uusapan natin kanina na ang gusto lang nila yata ay budget kaya gusto nila rally hanggang 2028. Ano 'yun? 'Di ba? So, kaya nga kami nag-rally nung last year, November 2024, ay isang bagsak. Gusto namin isang bagsakan lang. Alright? Unfortunately, hindi kami sinamahan ng malalaking grupo. May mga nanabotahe sa amin. Doon ko nalaman na meron talagang mga double agents or mga ahas. Kasi doon pa lang sa pagyayaya namin sa kanila, kontrang-kontra sila sa EDSA. Kung ano-anong palusot at alibay ang sinabi, yung pala mga tao lang pala yun ni Anis. Mga makamangga, yung mga niyaya namin na ayaw. And baka nga, at saka hindi baka, hindi sila totoong Duterte supporters. Nung bumaba kami nung November last year, that was for VP Sara, di ba? Oh, pero nung nakulong si PRRD, walang bumaba dyan sa Pilipinas nung March. Kinaladkad si Tatay Digong, kinidnap, hindi natin sukat akalain magagawa yan ng diktador. Walang kumilos. May kumilos, pero may nanabutahe. 'Di ba? Pero again, ito nga po, nanawagan si Mayor Baste and posted by Roddy Duterte, and himay-himayin natin kasi may mga mananabutahe po sa rally na ito. Good luck talaga. Well, buhayin lang ang mga camera, mga kababayan, katulad ng natutunan namin nung kami nag-EDSA, bobombahin dapat kami ng mga bumbero ng tubig, no? May dumating dun sa shoutout sa mga Duterte groups na sumali sa amin last year. Bobombahin dapat kami ng fire truck. Okay, naka-ready na yung kanilang hose, bobombahin kami para i-disperse kami. Hindi nagawa dahil binuhay namin ang camera namin, ang mga video namin, nag-live naka-live ang mga vloggers. Excuse me, hindi nangyari. So kung meron man pong syempre may magrarally, may gagastos para may mag-rally din laban kay PRRD diyan sa The Hague, plus yung rally na sa 2020 sa 23 po September next month ay nagyayaya nga si Mayor Baste na magtipon-tipon ng mga Pilipino in support of PRRD during the preliminary hearing. For sure may mananabotahe dyan. So mag-iingat pong talaga, buhayin nyo lang ang inyong mga camera. Alright? Para kung meron mang mga may mga double agents sa The Hague. May mga traidor dyan, mga atit kuya, siguro i-chika ko sa inyo mamaya-maya kung kaya pa, no, na yung ginawa kay Pastor Quiboloy, mukhang gagawin kay PRRD. Like parang some kind of a blackmail. Ganon. Kapag may ginawang hindi maganda ang mga nasasakupan ni Pastor Quiboloy, merong gagawing masama kay Pastor Quiboloy sa kulungan. Saan pa siya nakakulong, mga kababayan? May nag-comment na sa Mandaluyong daw somewhere in Mandaluyong. Pero ang pagkakaalam ko, inilipat si Pastor Quiboloy sa BJMP or sa Alabang, sa Munti. Comment nyo nga sa comment section. Basta ang alam ko, wala na sa Krame si Pastor Quiboloy. Nilipat na siya. Alright? So, ito yung comment ni Roddy, Roddy Duterte sa panawagan ni Mayor Baste. Baste is calling for all Duterte supporters around the world to come to The Hague and show our strength in numbers. So again, panawagan po sa lahat ng mga OFWs, kayo po ang may kakayahan na dumayo sa The Hague, okay? Lalo-lalo na po yung mga nasa Europe, madali lang po ang land travel, I guess, papuntang the Netherlands. So pumunta na po kayo, dumayo na po kayo. Pagkakataon nyo na, kasi ang mga OFWs hindi naman nakasali sa EDSA rally last year dahil nga wala kayo sa Pilipinas, kayo ay nasa ibayong dagat, kayo naman ngayon ang mag-people power in support of PRRD. Punuin nyo ang labas ng ICC, sigawan nyo ang poke ng ICC na yan. Gimbalin nyo, takutin nyo, kailangan maging international news ito. But, mukhang babudgetan din po, mga kababayan, ang rally ng oposisyon na binanggit ni Mayor Baste kanina.
Mukhang gagastusan nila at pagkakaalam ko, nag-invite pa ng mga foreign media. And I guess, mag-iingay ng husto ang kalaban. Baka nga ang maging kalalabasan pa niyan, ang nagtitipon-tipon sa labas ng ICC ay ang mga Pilipinong, kumbaga, sama-sama na yun eh. Baka ang kalabasan yan, ang nagtitipon sa labas ng ICC ay ano, mga Pilipinong pabor sa pagkakakulong kay PRRD. Gagawa talaga ng iskandalo ang kabilang parlor, mga kababayan, masabi lang na konti ang, 'di ba? Mukhang gagastusan eh. Eto, mukhang na-receive ni Yu Chang yung info na ito, mga kababayan, babasahin ko lang sa inyo ha. Oh, mukhang na-receive din niya itong ano eh, um, scoop. Ito ang chika sa damuhan. Damuhan? Saan? Medyo seryoso ito, sabi ni Yu Chang. Ayon sa chika, sa September 23, darating si Boy Caning Hamog. Sino si Boy Caning Hamog? Comment nyo sa comment section. Ito ba si Trililing? Kasi nung si PRRD hindi pa nakukulong, isa si Trililing sa mga nagre-ready ng papers eh. Para sa noon nang dumayo kami sa Quadcom hearing for PRRD, si Trililing una nagtatago muna. Nung unang hearing ni PRRD na pinuntahan, was it? Yeah? Ay, yung unang hearing patungkol sa EJK ng lower house or ng House of Representatives, hindi dumating si PRRD, di ba? Pero allegedly si Trililing nagtatago sa isang room sa lower house. Kumbaga sinusubaybayan niya yung rally. And then yung hearing. And then yung second na hearing, Quadcom hearing against kay PRRD na inabot kami ng hating gabi, nandun kami, dumating din si Trililing, ang lapit-lapit ni Trililing sa amin. Kung pwede mo lang. Di ba magkakatabi sila ni Dilima noon? Inambahan pa ni Tatay Digong ng mic si Trililing. Oh, sana binato na ng tuluyan ni Tatay Digong. Nagpigil pa si Tatay Digong eh. Oh, pupunta daw si Trililing at may mga dalang mga minions sa 23. Mga kababayan, hello, lahat ng mga OFWs, kahit yung mga Pilipinong nasa Pinas, kung may kakayahan kayong pumunta ng dahig, pumunta kayo, kailangan mas marami tayo, di ba? O, sugod na para hindi mamayagpag si Trililing, for sure may budget ito mga ate at kuya. Oh, sandali lang. Bakit hindi ko nakikita yung mga comments niyo, Jai? Saan banda ang mga comments niyo? Anyway, okay, basahin ko lang mga kababayan. Tuloy-tuloy tayo. Ay, ano ba yan? Okay, hold on. Okay. Sana, yung binabasa natin, nasaan na banda? Okay, let's continue. Di umano, marami silang iniimbitahan na foreign at local media. Kapag invited nila, for sure, baka bigyan nila ng pakimkim. Tama? Nasa office ni Tambi? 167? Ah? Okay nang ina. So kasabwat talaga si Trililing sa ginawa kay PRRD. Galit na galit siya kay Tatay Digong eh, di ba? Sabi nga ni PRRD, first day pa lang niya as president, may humaging ng bala sa harapan niya. So baka daw si Trililing ang may kagagawan mo. Okay nang ina nagtagbo. Buti nga natalong Mayo, di ba? Pero hindi lang yan ang deserve niya. Diyos ko po, ginoo ko. Oh, may imbitahang mga foreign media at gagawa sila ng pagtitipon ayon sa puting saranggola. Baka marami silang bit-bit pang optics. Para makuna ng foreign media na marami ang galit, di ba? Oh, kasasabi ko lang, para makuna ng media maraming galit kay Tatay. Kasi magsisigaw to mga to, mag-iiskandalo to eh. Alalahanin nyo, bukod sa may budget ang kalaban, si Trililing naman mukhang kasabwat na ng Niwi administration, babudgetan to ng malaki. Right? Oh, tapos sila pa yung magyayaya sa media. Ay nako, baka media palamunin din nila para in favor of their narrative ang kwento at article, di ba?
Kaya ayon sa inampalan, ceasefire muna ang bangayan sa araw na yan. Bahala na next day magbangasan ayon sa mga bulungan. Maraming DDS group ang ayaw sumali sa rally kapag ang nag-organize ay Team Delilah. Oh, kay Team Alpotera. Kasi may hiwalay na event ang Team Alpotera eh. Kaya nandun na nga si Alpot, di ba? Mukhang maraming ayaw umattend kapag yung mga double agents at Team Alpot ang mag-organize ng rally. Pero siguro i-set aside muna yan no, para ipakita na marami talaga ang Duterte supporters. May nag-message nga sa akin kanina mga kababayan eh. Niyayaya siya na mag-volunteer. Isang kababayan natin in The Hague, niyayaya raw siya na mag-volunteer sa event naman na inorganize ni na Alpot. Ayaw niya. At saka nung Chipmunk, yung mga kaibigan ng Chipmunk, ayaw niya. Sabi ko, umattend ka, mag-volunteer ka, para at least mamanmanan mo naman yung mga ganap nila. Pero pinag-iisipan daw niya kasi hindi talaga niya gusto. Ayaw niyang sumali sa grupo ni na Chipmunk at ni na Alpot. Kita niyo yung taga the Netherlands na yung ating informant, ayaw pa ring sumali. Yung mga taga malalayo, kapag nalaman nilang sina Chipmunk ang mag-organize ng ibang events dyan, for sure hindi talaga po a-attend. Pero ewan ko kung makukuhang, alam nilang peke eh. Alam nilang masama ugali. Anyway, maraming DDS group ang ayaw sumali sa rally kapag ang nag-organize ay Team Delilah or Team Alpotera. Subalit natapwa sa araw na yon, ipipinta ng mga kalaban na marami silang magpipiket sa harap ng ICC para makita ng foreign media na makatarungan na ipiit si tatay dahil sa optics na gagawin sa 23rd ng Team Boy Cunningham. So meron ding grupo si Trililing na a-attend at babudgetan yan for sure. Nag-ano rin sila, di ba? After namin, nag-people power din sila sa EDSA. Right? Tapos yung mga in-interview, I think pumunta pa sila ng aside from EDSA Shrine, dumiretso sila sa People Power Monument. Tapos yung mga dumating doon, wala, hindi raw binayaran. Wala yung bayad sa, di ba, skandalo yun, yung rally na mga nakapula silang lahat. Kung kaya't importante na sa araw na yan ay magpakita ng puwersa ang mga supporters ni tatay para di nila pagtulungang sirain si tatay sa foreign news. May plano talaga sila mga ate at kuya. Kaya kung pwede daw sana lunukin muna ang galit nyo sa araw na yan para kay tatay, pwede naman. Para kay tatay ang araw na yan, September 23rd, okay? So that's the fourth week. Yeah, fourth week of September. Ika-4 na linggo na September. Para kay tatay ang araw na yan, hindi para sa bangayan natin. Pero sa totoo lang, bilang isa sa boyset sa Team Delilah at Protasya, yung Team Delilah, si Delilah yung nagpabagsak kay Samson. Si Delilah yung nagpakita ng mga pictures ng nota ni Samson. Gets? Yun palang Team Delilah ay Team Protasya yan, considered. Team Mangga ang Team Alpotera. Wala ka naman. Parang iisa lang. Hindi ko rin alam kung tama ba tong panawagan kong to dahil kapag naging successful yung araw na yan, ang credit niyan ay sa Team Delilah and Protasya. And knowing mga ugali niyan, ipagmamalaki nilang successful itong mga double agents at saka yung team ni Chipmunk, no? Magyayabang yan. At pwede na naman nilang gamitin pambudol sa mga DDS pero tama din si Spokes at Hitad. 23rd ang araw na kailangan tayo ni tatay sa gusto man natin o hindi sa organizer niyang rally na yan sa 23rd, mas importante si tatay kaysa sa mga pride natin. So yung rally pala ng 23rd ay rally ng Nina Alpot. I think mas nauuna ang rally na ikakandak ng mga maisog sa The Hague and ng DDS. Baka mauuna, no? Pero siguro na lang natin, update na lang natin. Basta alam ko magkahiwalay na araw. Pero baka yung April 23rd ay sakop ng, ay may event. Doon may event ang Team Alpot. Tedma na. Kasi again, mga kababayan, sasabotahihin yan ng grupo ni na Trililing. I think si Trililing ang tinutukoy ni Yu Chang. Isasabotage nila, palalabasin nila na ang mga tao sa labas ay mga anti-Duterte.
sila yung magiging napakaingay doon. Kaya again mga kababayan, kung kayo nasa malapit lang, sugod na punta na sa The Hague kung kaya rin lang naman. Magtipon-tipon na. Sabihin nyo, in-invite ako ni Maui. Si Maui ang nagpapunta sa amin dito. Pumunta raw kami, di ba? Ganon. And of course, in support din of Spokes Harry Roque, in support of Mom Hanilet and Kitty, kaya kayo pupunta doon. And of course, support ultimately kay PRRD. Okay? So, kung kayo ay taga malalapit at nasa malapit din lang, and even kung kayo may kakayahan kahit kayo ay nasa Pilipinas, pupunta ba kayo ng The Hague sa 23rd? Isasantabi ba muna ang Pride? And dead mo naman tayo, di ba? Ang importante ang araw na yun ay araw ni Tatay Digong. Agree? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.